ang mahusay na Mayor Vico Sotto! Tanghali sa ating lahat. Kamusta po ang mga kalabyo? Ayos na po ba kayo? Nangihita na po ba kayo? Ngayon, mga nakatayo sa likod, dito sa mga nasa tabi ni Kagawad Team, okay lang pa kayo dyan sa likod. Halos hindi ko kayo makita. Kaya pala nung si Vice Dodon yung nakatayo, talagang umatras siya kasi mas matangkad siya sa akin eh. Yung mga nasa gilid, ay, yung sa loob. Alam ko po yung iba, nagkitsabi tayo. Alam ko yung iba, nakikinig rin sa loob ng mga bahay nila, ano, pero hindi na makalabas dahil sa sobrang init ng panahon. Pero gaya ng init ng panahon, ganoon din po yung init ng pagtanggap ninyo sa giving ng pasig. Maraming salamat po. Binabati ko rin po si Kagawad din. Sa pagkakaalam ko, kamag-anak ko yan eh. Kasi si Papa, alam niya man si Papa, kalapit na mag-birthday, ano. Castelo, di ba? Marquis Soto pangalan na, Castelo yan. Eh, nung nakita ko si Kagawad din, sabi ko, teka, parang kamukha ko to ah. Malamang tito ko yan. Hindi ko lang alam kung paano. Maraming salamat po sa inyong lahat. Susubukan ko na lang din pong hindi masyadong habaan. Dahil, Okay lang po. pwede lang po ba dito? Okay lang po. Para baka wala pa naman po akong high blood na yun. Ito yung maganda. Hindi po. Magtagal pa po bago magka-high blood. Si Conchi Simon may high blood na to. Pero ako wala na to. Alam niyo, naalala ko po nung una kaming nag-meeting dito noong 2019. 2016 naman, meeting din kami. Pero noong 2019, naalala ko po ibang-iba pa yung mga panahon doon. Iba pa yung sitwasyon, iba pa yung medyo kinakabahan pa yung iba pag dumarating kami ni Congressman Roman Romulo. Kahit sa picture, yung iba, may picture, tapos sasabihin, ay, hindi namin ipopost na, pasensya na. Alam niyo po, no? Tama, nabay iba, natatakot po talaga. Pero fast forward tayo, taong 2025 na po ngayon, pinapos na po natin yung takot-takutan na yan. Wala nang takutan. Diba ngayon, kahit na dumating ang hindi kakampi ng City Hall, walang problema. Alam mo tayo mga pasilyo, ito na yung sinasabi ni Congressman Roman na tayo mga pasilyo mayroong kagandahang asal. Yan yung sinasabi sa Marcha ng Pasig, di ba? Kabutihang loob. Marespeto tayo sa ating kapwa. Ginagalang natin ang bawat isa. Hindi natin binabastos. At yan po ang talagang isa sa pagbabago na ginawa na rin natin sa lokal na pamahalaan. Dati minaabunan pa po kami, hindi ako nagkakamali. Hindi dito sa inyo, no? Pero sa San Joaquin pa rin. Yung isa pong, baka namamali ako ng barangay kasi matagal na rin po. Pero yung isang beses, nag-meeting po kami. May street sweeper na nagmagandang loob. Tinulungan kami para i-plug yung speaker namin sa isang bahay. Pagkatapos ng ilang linggo, napalitaan namin natanggal sa trabaho. Yung sweeper na yun. Tinapos na natin yung ganyang klaseng kalakaran. Katunayan, ang ginawa po natin ngayon para ipakita rin na pinatanggal na natin yung politika mula sa trabaho, mula sa serbisyo. Ang ginawa po natin mula 2019 sa City Hall, nag-mass regularization program po tayo. Alam mo, di ba, lagi natin naririnig yung salitang ENDO o yung contractualization. Pero sa totoo, ang pinakamalaking contractual na employer ay gobyerno mismo. Yung naabutan ko po sa City Hall, sa 10 empleyado, isa lang ang permanent o regular. Yung siyam, nire-renew kada 6 na buwan. Tapos pag malapit na ang eleksyon, kapatawag po yun. Ika-cluster per barangay. Tanungin mo, may kakilala kayo. Ika-cluster yun per barangay. Tapos sasabihin kung anong gagawin sa eleksyon. Madalas nga, pati pag-rally, pag-meeting, nire-require silang mag-attend. Yung mga panahon na yun, yung mga nagkakong na papel na sabihin kung saan pupunta. Tinanggal po natin yan. Ngayon, for the first time sa history ng ating lokal na pamahalaan, at maaaring tayo rin ang namumuna po rito,
bilang mga pasilyo, ating lokal na pamahalaan. For the first time in history, mas marami na tayong permanent o regular employee kaysa sa contractual. 7 sa 10 empleyado ng City Hall ngayon ay permanent. Ibig sabihin, dati diba, mula sa 1 sa 10, ngayon 7 sa 10, halos lahat ng empleyado natin permanent. Bakit natin ginawa to? At sana maging masaya tayo, hindi lang kung ikaw mismo yung na-permanent, pero para sa ating lokal na pamahalaan, ang ibig sabihin nito, hindi na pinupolitika ang serbisyo. Hindi pinupolitika ang lahat ng bagay sa LGU. Yan ang ibig sabihin nito. Tinatanggal yung takutan, tinatanggal yung palakasan, tinataguyod na natin ngayon sa lungsod ng Pasig ang mga prinsipyo ng mabuting paggugobyerno o mabuting pamamahala. Nandito na po tayo ngayon bilang mga Pasigeno. At siguro, paboritong simbolo po natin ito, wala na pong iba kundi ang ating pamaskong handog. Kahit saan ako magpunta, kaninang umaga lang po, may lumapit sa akin, sabi ni nanay, Mayor, 45 years ako nakatira sa Pasig, pero first time kong nakatanggap ng pamaskong handog 2019. Yan ang natin madalas po natin marinig yan. Kasi ngayon, hindi natin pinipili. Hindi yung kusina yung malapit lang sa kusina, mas maganda yung benepisyo. Kasama, pag sinabi natin mabuting pamamahala, marami pong kasama rito. Ang isang kasama sa mabuting pamamahala ay ang pagkakapantay-pantay ng bawat isang mamamayan sa ilalim ng ating gobyerno. Pamaskong handog, pati yung mga dati, di ba, usong-uso yung membership, mga card. Para makakuha ng pamaskong handog sa senior, kailangan may privilege card po muna. Kailangan po natin yan. Para dati, para makakuha ng libre, para malibre kayo sa ospital, kailangan may blue card. O yellow card para sa mga hindi senior. Tinanggal po natin. Alam niyo nung una, maraming nagalit sa akin. Lumapit sa akin, sabi, Mayor, ba't mo tinanggal yung card? Pinakakuha ko ng benepisyo dyan. Pero siguro ngayon nakita na po natin kung bakit natin ginawa yun. Kasi ayaw natin na ilan lang yung makikinabang. Ngayon, punta ka sa ospital, basta Pasig resident, totoong Pasig resident, yung balance billing po tayo. Kahit walang card. Patunayan, hindi na ngayon tatanungin. Hindi na po tatanungin kung botante ka ba, anong receipt number mo. Wala na po ganyan ngayon sa lungsod natin. Kung anong kaya ng pamahalaan, kung anong pwedeng gawin, hindi na natin pinahihirapan pa ang mga tao, hindi na kailangan ng membership. Wala tayong tatanungin sa politika. Ginagawa na lang po natin, binibigay na lang po natin sa tao. Ganyan po ang ating pamahalaan ngayon. At syempre, kasama sa matinding pagbabago at reforma na ginawa natin, ay yung pagbabago at reforma sa tinatawag nating procurement process. Ito po yung pinakamalaki. Kahit saan ka punta sa buong mundo, ang pinakamalaking source ng corruption ay sa procurement. Kasi sa totoo, hindi masyado halata minsan eh. Papagawa ng kalsada, yun pala, may feedback na 30%. Papagawa ng building, yun pala, may porsyento yung mga opisyalis. Papagawa pa rin yung building, yan halata. Ewan ko lang, minsan sa standard, pero minsan, ito no, napagawa naman talaga. Pero yung pinakamalaking source ng corruption. 2019, pinagdal po natin yung kickback o SOP sa pamahalaan. Ibig sabihin, at yung naging resulta, ay lumaki yung pondo natin. Malaki yung natitipid natin. Pero siyempre, yung mga natitipid natin, hindi dapat manatiling savings to. Dapat gastusin natin sa susunod na budget cycle. Ibig sabihin, ito po ngayon, yung mga bunga ng mabuting pamamahala. Yung mga narinig po natin kanina mula sa ginagawa sa ospital, yung expansion ng child's home para pang 120 bed na adult at hindi lang pambata na, yung sa local senior pension na i-expand po natin sa ngayon, yung susunod po natin social pension para sa PWDs na bedridden, yung patuloy na paglaki ng scholarship program natin, pati ng kasama yung pag-asa scholar. Kanina may mga nakasalubong akong pag-asa scholars natin dito na nag-aaral sa Arellano o PCC. Ang lahat ng ito, at marami pa pong iba, kulang po ang oras natin para pagbitin lahat. Ito po ay mga bunga
ng mabuting pamamahala at paglilinis natin ng ating pamahalaan. Kaya, sana po, magkakasama tayo, hindi para sa politika, pag magkasama ang politika, hindi tayo natatapos doon. Ang pinag-uusapan natin dito, pagtataguyod ng mabuting pamamahala at yung pagtaas pa, ang taas ng serbisyo ng ating pamahalaan. Pinuputol na natin sa Pasig yung siklo ng masasama, yung siklo ng korupsyon at kahirapan. Kasama sa siklo na ito, yung paggastos ng sobrang laki pag-eleksyon. Pinutol na natin yung siklo na ito. Sa gilid ng Pasig, hindi kami nahihiyang sabihin na hindi kami gumagastos ng malaki. Hindi kami nahiya. Proud pa nga po kami. Dahil pag kami nabigyan ng pagkakataon, extend nyo yung term namin ng 3 years, ibig lang sabihin, dahil hindi kami gumagastos ng malaki, wala rin kaming babawiin ng ating posisyon. Pag walang babawiin, ang puwersa ng kaban ng bayan, buong-buo. Ibibigay natin kung ano yung buo, kung ano yung kayang serbisyo, buo rin po. Lahat ng lalawak yung mga programa natin, lalong mapaiigting yung mga nasimulan na. Ito po ang ginagawa natin ngayon sa lungsod ng Pasig. Sana magkakasama po tayo dito. Noong 2022, binigyan niyo ako ng mayorya sa konseho at maayos na vice mayor. Alam ko naman po kasi sa congressman, mula 2019, nakita naman nakita natin kung paano magservisyo, paano magtrabaho sa kongreso ng ating kongresista. Pag binabasa ko yung pink na pamaypay, pag hindi na kayo naiinitan, basahin niyo po yung pamaypay. Pero mamaya na po. Pag binasa niyo po yung pink na pamaypay na yan, sigurado po ako, kung basahin niyo ng maigi, mararamdaman niyo yung pagka-proud na nagsulat ng lahat ng batas na yan ay congressman natin sa lungsod ng Pasig. Congressman Roman Romulo Dura. Pero noong 2022, binigyan niyo po ako ng maayos na kasama sa Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ng ating Vice Mayor. Ang pinaka-importanting trabaho ng Vice Mayor, siya po yung tagapangasiwa ng Sanggunian. Presiding Officer of the City Council. Minsan kasi, sa Pilipinas, parang nalito na tayo kung ano ng mga tao. Yung iba't ibang posisyon. Minsan iniisip natin, ang Vice Mayor, dapat ganito yung ginagawa, konsyal, ito. Pero ang Vice Mayor, Presiding Officer, yan ang totoong trabaho niya. Kumbaga, di ba, pagka pipili ka ng doktor mo, kunyari, operahan ka, pipili ka ng doktor na surgeon. Diba hindi porket mabait o hindi porket matulungin, siya yung kukunin mong doktor. Kailangan ang trabaho, yung skill set niya yung gagawin. Tayo sa Pilipinas, medyo nalito kasi tayo kung ano yung job description ng mga iba't ibang posisyon. Pero ngayon, nagkaroon tayo ng Vice Mayor na talagang ginagampanan ang tungkulin ng isang Vice Mayor, nagtatrabaho ng maayos, at higit sa lahat, tapat sa atin lahat. Nilinis niya rin po ang City Council, marami siyang magandang ginawa. Tumaas ang antas o ng serbisyo ng City Council natin sa ilalim ng paumuno ni Vice Mayor Dodot Jaworski. At syempre, yung mga konsyal natin, alam kong kilala nyo na rin po, yung 5 sa kanila ay papunta na rin sa kanilang ikalawang termino kung kayo po ay papayag. Pero ito lang po masasabi ko sa 5 kasama natin na para sa second term. Sila po, wala pang 3 taon na nagtatrabaho para sa inyo sa ating konseho. Pero nakita nyo naman po ang dami ng accomplishment. Marami pong nangyari sa lungsod ng Pasig na hindi ko po nagawa kung mag-isa lang ako. Marami tayong nagawa sa lungsod ng Pasig na baka mas natagalan ng konti o baka nabitin tayo kung hindi natin kakampi ang mga tao ito. Kasi ang importante naman hindi yung kakampi dahil kaibigan, dahil close, o ang importante, sila po ay mga tao na kapareho natin ng prinsipyo at naniniwala sa direksyon na pinupuntahan natin tungo sa maayos at tapat na pagpapahala, tungo sa pag-aayos ng mga serbisyo ng ating pamahalaan. Kaya mga kasama natin, ayun po,
sila yung mga napili natin, hindi dahil sa kaibigan, kundi dahil naniniwala sila at pareho tayo ng misyon. Councilor Simon, narinig niya yung kwento niya tungkol sa Pogo. Si Consi Volta, ang daming naitulong sa ating mga toga. Si Consi Pao, lagi kami nag-uusap. Nagugulat ka naman. Lagi kami nag-uusap kung paano pagandahin yung programa para sa seniors natin. Si Consi Kiko, sa tulungan namin, ang dami nang naayos na problema sa lupa sa buong lungsod natin. More than 3,000 Pasigueño families ang natulungan nitong nakaraan 3 taon para mapasa kanila ang lupang kinatatayuan ng mga bahay nila. Si Councilor Eric, ang laki ng ambag pagdating sa healthcare natin. Pero last but not the least, may isa po tayong kasama noong 2022 na hindi sinuwerte. Sabihin natin, natalo po siya. Pero alam niyo, kaya ako mas napahanga sa taong ito. Dahil kahit natalo po siya, alam niyo, ilang araw lang ang nakalipas, parang wala pa yata isang linggo pagkatapos ng eleksyon ng 2022, bumisita po siya sa akin. Tinanong ko siya, Coach Paul, anong plano mo? Sabi niya, Mayor, gusto kong tumulong. Handa na akong magtrabaho kahit volunteer lang, sabi niya. Sabi ko sa kanya, ano, may tutulong magpahinga ka muna, talo ka nga eh, sabi ko. Pero ayaw niya magpahinga. At kahit hindi natin siya nabigyan ng posisyon, siya po ay nagkusa. Siya po ang nagtayo. Siya po yung nanguna po para maitayo ang kauna-unahang CSO Academy sa Pilipinas. Di ba baka isip, ano yung CSO Academy, anong yan sa buhay ko? Ano bang makukuha natin dyan? Alam nyo, kasi mula 2019, binuksan natin ang budget ng Pasig. Yung mga konsultasyon, yung mga CSO participation. First time sa history ng Pasig, ginawa po natin yan simula 2019. Medyo nabutan din tayo ng pandemya, bawal yung mga meeting-meeting na ganito. Pero tinuloy-tuloy po natin. At ngayon, sabihin natin, medyo mataas na rin yung level. Sector-based consultation. Ang problema, dahil binuksan nga natin yung budget, pero ang totoo, hindi ganun karami ang nakakaintindi pagdating sa mga technical na bagay. Ano ba talaga yung dapat gawin? Pag may panukala ako, paano ko ilalatag? Paano ko ipapakita sa City Development Council o sa local special body? Technical eh, may nakikinig. Ang ginawa ni Coach Paul, nakita na yun. Nakita niya, ibukas yung mamalaan natin ngayon. Transparent. Tinataguyod ng mapanlahok ng pamayanan, gobyerno. Kailangan sumabay din ang civil society. Kailangan sumabay din ang mamamayan. Ang ginawa niya, nag-train siya ng mga mamamayan para mas maging makabuluhan ang pakikilahok natin sa pagbubuto. Yan ang ginawa ni Coach Paul Sinoga. Ang ibig natin, yan ang ginawa niya. Mula 2019, marami na po tayo nagawa. Pero mula 2022, mas bumilis ang takbo ng inyong pamahalaan, mas napaganda pa natin ang serbisyo. Sigurado po ako na sa 2025, kasama ang mga taong ito, paitingin pa natin kung ano mga nagawa na. Marami pang bago na parating. Ayoko mangako ng kahit ano, dahil alam kong pag malapit ang eleksyon, hindi na tayo naniniwala sa mga pangako ng mga politiko. Yung iba kasi, pinapangako, langit at lupa. Di ba, sawa na tayo sa ganung klaseng pangako? Yung iba nga, langit, lupa, pati ibang planeta, pinapangako na sa atin. Hindi tayo mangako. Basta, kung anong kayang gawin, kung anong pwedeng gawin, gawin na lang natin. Ito po yung mga kasama natin na naniniwala sa direksyon na pinupuntahan natin. Kung baga sa sasakyan, hindi naman pwede na yung driver gustong dumiretso, yung pasahero, inaagaw lumanibela kasi gustong lumigo. Disgrasya po yun. Kailangan pare-pareho po tayo. Sa Pasig, hindi po tayo lumigo. Mas lalong hindi na po tayo u-turn pabalik sa mga lumang kalakaran. Dire-diretso lang po tayo. Maraming salamat.